Sa isang pahayag, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na posibleng magpatuloy ang agresibong aksyon ng China sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea ngayong taon. Pero ano nga ba dapat ang gawin ng pamahalaan para irespeto ng China ang ating karapatan sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ? Para pag-usapan yan, makakausap natin live via Zoom si Dr. Sherwin Ona, Associate Professor at Security Analyst mula sa De La Salle University. Happy New Year po, Professor Ona, and welcome back Happy sa New Year. Arangkada Balita. Yeah, Happy New Year Nina and Jack. Maraming salamat mulit sa inyong imbitasyon. Okay, Professor, ano po ang reaksyon ninyo dito nga sa pahayag ng AFP na magpapatuloy pa rin ang panghaharas ng China sa bansa ngayong taon at hindi lang daw sa dagat, kundi sa himpapawid? Yeah, Nina, I totally agree with that assessment done by the armed forces. Actually, itong mga nakaraang bago magtapos ang taon, itong December at November, nakita na natin na may increased presence ang Chinese Coast Guard at pati na rin yung kanilang Navy at kanilang militia sa ating mga maritime territories. Hindi nga nare-report dyan yung mga incursion sa himpapawid Kasi nga masyadong technical yung mga report na to. Kasama na dyan yung mga cyber attacks at disinformation, sa aming palagay ay may rason yung assessment ng armed forces. Pero yun nga po I mean, malala na nga po ngayon may ilalala pa pag wala ito. Oo, Jack, dahil nga nag-declare sila na maritime reservation na yung Bajo de Masinloc, nag-e-expect tayo na mas maigting na presensya nila dyan at meron pang posibilidad dyan na pwede silang magtayo ng istruktura dyan, yung sa ayungin, pwede nila yung i-cordon, Pwede silang mag-implement ng isang quasi-blockade, Which is already tantamount sa isang digmaan yan, Of course, umaasa tayo na wag sana dumating doon sa ganitong level, pero nakikita natin na patuloy ine-escalate ng China ang kanilang presensya rito sa West Philippine Sea. So ano pa po kaya ang pwedeng gawin ng Pilipinas o ng pamahalaan para kahit papaano ma-de-escalate ito at hanggang pag-file na lang po ba ng diplomatic protest na lang tayo? Katulad ng palagi nating pinag-uusapan, wag dapat tayo magsawa sa pagtutok dito. Yes, diplomatic protest, isang paraan yan, pero marami pa tayong pwedeng gawin, Nina and Jack, yung mga security agreements natin sa iba't ibang mga bansa na like-minded nations, mga democratic nations, yung pagpapaigting ng visiting forces, isa yan sa mga pwede nating gawin, para kumbaga ma-de-escalate o ma-deter ang China, Yung paghahanda ng ating armed forces, itong nakaraang taon, sinabi ng armed forces na naghahanda sila sa kaguluhan, hindi lang dito sa atin, sa ating maritime territories, pati na sa Taiwan Straits, at patuloy ang armed forces modernization. Tuloy-tuloy lang dapat ito, kasama na dyan yung transparency initiative natin. And Dr. Sherwin, partner, i-share ko lang sa inyo, I think that was 2 years or 3 years ago, nag-attend ako na nagpunta dito yung dating parang Undersecretary for Defense ni Donald Trump. Nagpunta siya dito at sinabi niya na 2027, posible talagang kunin na ng China yung Taiwan. Kayo, sir, naniniwala ho ba kayo na posible talaga ito sa 2027 at posible kayang madamay ang Pilipinas? Yung pagbibigay ng timeline ay medyo duda ako dyan, Jack, kasi wala namang military operation na nagkaroon ng deadline at sinabi yung actual na date, Pero ang sinasabi sa 2027 ay yung kahandaan ng China, Actually, ngayon kung titingnan mo, talagang nasa kalina na yung mga kinakailangang resources, para sa isang invasion ng Taiwan, Actually, pumipigil na lang siguro diyan yung threat ng United States, Yes, of course, madadamay tayo diyan. Meron tayong 200 to 250,000 na mga kababayan na OFWs yan sa Taiwan. Plus of course yung proximity ng Taiwan sa atin, yung Luzon Straits na yan, diyan dadaan ang yung isang parte ng invasion force nila, kasi
port ng Kaohsiung ay kailangan nilang makuha yon intact, no, para makapag-land sila ng malaking puwersa diyan sa Southern Taiwan, no. So talagang kumbaga mahahatak tayo sa sigalot na yan, ano, at hindi natin pwedeng isambahala yan, no. Kailangan pinagpaplanuhan na yan ng ating gobyerno, ng ating mga opisyal. At kung madadamay po ang Pilipinas, sa papaano pong paraan tayo madadamay? Well, pwedeng magkaroon ng spillover ang hostilities, ano, dahil nga nasa southern tip ng Taiwan at nasa northern tip natin, merong similar na hangganan 'yon. At doon Actually, kita dadaan mo yung nga, di ba sir? Kita ko pag nasa Batanes ka, di ba? Oo, tsaka Kita mo yung Taiwan, pati sa Ilocos. Ako bilang bilang Ivatan at tiga Batanes, Diba? napipick up namin sa radyo minsan yung mga radio station ng Taiwan. Tsaka alam niyo, Jack, no, makikita mo naman yung galaw ng China eh. Kapag nag-e-exercise sila, dumadaan sila diyan eh. Kaya yung mga military exercise, yung drills nila na ngayon ay nangyayari, no, at kinakatakutan sa Taiwan, ano. Makikita mo na yung mga galaw nagdadaan sila diyan sa pwestong 'yan at O di ba nga po sa nag-e-exercise sila. Pagudpod, yung beach, minsan may nakikita na lang pinapaputok yung mga turista nandun, biglang may missile or something Oo, Di ba? tama ka diyan, ano. At saka of course yung itong mga past 2 years, ano, yung na-monitor natin ng mga drones, no? Underwater drones, no? Ito ay sa ating pag-aaral, no, gagamitin for submarine operations, ano. Kaya nakakabahala talaga itong pwedeng mangyari na Taiwan contingency na tinatawag. Pero yung West Philippine Sea, yung kumbaga ito, gusto ng China sa kanila eh. Kumbaga would this West Philippine Sea, yung mga structure neto, would be yung advantageous sa kanilang gagawing aksyon laban sa Taiwan? Definitely, check, ano, may base militar na sila diyan mga base militar, no? Nung huling pagpapatrolya natin, nakikita natin yung mga warships nila diyan at saka mga logistics ships, no? Kumbaga dapat asahan na natin na magiging kasama ito kung anumang operasyon ang gagawin nila sa Taiwan Straits. And ano po ba ang tingin nyo yung magiging reaksyon dito ng Taiwan? Will it be kumbaga, di ko naman sasabing peaceful nung binalik yung Hong Kong sa China, di ba? I mean, yung Taiwan ba, lalaban ba ito? Magkakaroon ba ng kumbaga ng gyera? Oo, nagpapakita ba sila? Yeah, ako'y naniniwala na ipagtatanggol ng Taiwan ang kanyang way of life at kanyang democracy, no? As a matter of fact, Nina and Jack, naghahanda na sila para diyan, ano? Nakikita lang natin sa news yung ginagawang military drills ng China, pero sa Taiwan ay consistent ang kanilang ang kanilang military drills as well, yung kanilang mga practice, yung kanilang mga exercises, ano? At siguro nabalitaan ninyo na patuloy silang bumibili ng mga modern arms, no, from the United States. Patuloy ang kanilang paghahanda, no? Kaya inaasahan din nila na pwedeng mangyari itong ganitong sitwasyon na invasion. At baka sumali rin ang Amerika. At syempre, pag sumali ang Amerika, masasama rin tayo. Tama na rin tayo dyan, Nina. Nasa atin yung damay na EDCA tayo. bases damay na tayo. So hindi tayo pwede magsabi, neutral kami wala kaming kinakampihan. Kailangan lang na paghandaan natin, Jack. Hindi pwede tayong abutan na naman sa pansitan dyan. Sir, ganito, lagpasan sa ibang issue naman. Itong yung bigla nagulat tayo lahat dito yung sa USA at Venezuela. Actually, kahit ako nakita ko, ano ba nangyayari? Ba't bigla nagkaroon na lang. ng gulo? Sir, pwede posible bang ma-explain nyo na maiksi? Ano ba talaga pinag-ugatan nito? I'm sure maraming viewers tayo na nagulat din. May dalawang may dalawang viewpoints, ano. Unang-una, yung viewpoint narrative ng United States, no, na ito ay isang anti-crime narco-terrorism operation, ano. Si President Maduro ay matagal na nilang tinag na isang narco-politician, no, at nagiging threat sa kanilang public safety dahil nga sa flow ng drugs sa loob ng United States, ano. Sa isang banda naman, ang tingin nila ang Amerika ay nagfe-flex ng kanyang muscle dito sa Caribbean. Gusto niyang solid ang influence. Alam mo naman natin na ang Venezuela ay under the influence of Russia and China. No, so ito ay isang move para ma-solidify ang control ng US sa Caribbean. At ano naman po magiging implikasyon nito sa Pilipinas? Meron po ba itong epekto sa ating bansa? Nako, Nina, no?
wala akong bolang kristal pero makikita mo na no dahil nga this can embolden yung mga countries like Russia and China no. 'Di ba ang palaging sinasabi ang US abide by the rule of law ngayon with the invasion of with the capture of President Maduro no wala nang rule of law no and this can embolden China and Russia no para i-expand yung kanilang mga claims dito sa Ukraine and ang China naman dito sa Taiwan. Medyo nagkagulatan kasi Parang talaga. itong 2026 na to Marami ng Ma-action. mangyayari. Oo nga, dami ng problema. Dami ng problema sa Dadami loob. pa. Marami pang problema sa labas. Okay, nako. Dr. Honam, again, maraming salamat na lagi niyo tinatanggap yung aming tawag dito sa Arangkada Balita. Sir, magandang gabi po at ingat po kayo. Salamat po. Happy New Year ulit. Sige po.